So, may nakaupo sa tronong yun. Tayo po ang tronong yun. From whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Now, ito po ay judgment seat po ito. At sabi ng propeta, ang judge dito tayo. Amen. Okay, so nakita daw dito ang mga patay, maliit, dakila, nakatayo sa harapan ng Diyos. At ang mga aklat, plural, ay nabuksan at isang aklat uli nabuksan na ito ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan base doon sa kanilang mga ginawa. So ang hatol depende sa kung ano ang ginawa ng tao. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according. Di ba? At ang bride, hindi po kasama sa hatol dito. Tayo nga ang hahatol eh. Kung ikaw ay totoo. Okay. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito yung sinasabi ni Parnell na walang impyerno. O di, subukan nila pagdating ng araw kung walang impyerno. Dito po sa Hebrews question and answer. If a man eats of the woman and look through the birth of by the woman, we all die. So dahil sa kapanganakan ng babae, lahat daw tayo ay may kamatayan. Cause we're subject to death. So bakit? Kasi si Eva nagkasala. Okay? At nadamay pa yung lalaki. So lahat ng isinisilang ng babae ay meron niyang kaakibat na kamatayan. Lahat. Lahat ng tao. Ibig sabihin, kapag isinilang ng tao, ng babae ang isang tao, ay may kamatayan yan. Kasi wala pong eternal doon sa babae. Okay. Through a birth of the woman, sabi niya. Through the birth of the man, we all live forever. So sino po itong isinilang na lalaki? Si Jesus Christ. So sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus Christ, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The woman is a tree of death. Ano raw si Eva? O lahat ng babae? Ang mga babae ay tree of death sapagkat lahat ng isisilang ng babae nakaumang na yan sa kamatayan. Walang exempted dito. Lahat ng tao, kapag isinilang na ito ng nanay niya, nakaumang na yan sa kamatayan. Kasi wala namang eternal sa flesh. Okay, sabi rito. For the woman doesn't even bear life in her. So wala daw buhay sa babae. Okay, pero bakit sila naman nagsisilang? Pero sabi ng propeta, walang buhay dyan sa sino mang babae. That's exactly right. The life germ comes out of the man. So ang buhay nandoon sa seed ng lalaki. Nasa binhi. Ang babae wala pong binhi yan. Merong itlog. Binhi wala.
Sabi niya, the live germ comes out of the man. She correctly goes into the woman. So yung binhi ng lalaki, tutungo sa babae. And the woman's nothing but an incubator. Limliman. Ang babae po ang naglilimlim. Pero wala siyang seed o buhay na nasa kanya. And the baby is not connected. Oh, wala palang connection kahit nandun sa loob ng tiyan yung bata. Wala siyang connection sa nanay. Ha? Sabi rito. Only the navel cord o yung pusod lang ang nag-uugnay sa kanila, kaya nabubuhay ang bata sa loob ng tiyan ng sinapupunan dahil yung pusod, yung pinakahingahan ng bata. Not one speck of the mother's blood in the baby. Wala, kahit na isang born in her blood, but not one speck in the baby. Okay. Go find, read the doctor book or ask your doctor. You will see it's not there. No, sir. Not one speck of it at all. She's just the egg. That's all. And the life comes from the man. So yan po ang tandaan natin, wala pong eternal sa babae na pagmumulan. Lahat ng isisilang ng babae, puro yung patungo sa kamatayan. Okay, dahil magkakaroon lang ng buhay ang tao na walang hanggan sa lalaki, sa binhi, kung iyan ay binhi ng Panginoon. Amen. Kaya kung iyan ay lalo unbeliever, lahat ng isilang ng nanay, puro patungo yun sa impyerno. Amen. Now, that is a beautiful type to show that through the woman, through natural birth, we all have to die. So pagdating sa natural birth, physically, or physical birth, walang taong hindi mamamatay. Amen. Okay. Because we're dead to begin with. And only through the man, Christ Jesus, can we live. So wala sa babae, sa lalaki, at sa pamamagitan daw ni Jesus Christ, doon tayo magkakaroon ng buhay. And there's the two trees in the Garden of Eden. So dalawang tree. Yung isa, anong tree yun? Tree of death. Yung isa, tree of life. At yung pinili ni Eva, yung tree of death. Ha? Oh. Invisible union of the bride. The two books that's going to be mysterious to you. When you read the book of the seven church ages, the two books, book of life, one says you can put your name on and it never comes off, and the other says you take his name out of the book of life. This brings it perfectly in view, right here. Okay. Life is a sacred thing to God. Ano raw ang buhay? Isang sagradong bagay sa Diyos. Kaya nga dapat ang buhay pahalagahan. Okay. And it's recorded in a book. God's the author of life. Do you believe that? Our natural life here, we have here, is just a perversion. So ang buhay sa lupa ay isang perversion. Bakit perversion? Kasi ang original ay perfect. Si Adan, perfect. Si Eva nasa loob ni Adan, perfect. Pero na pinervert ito ni Satan sa pamamagitan ng kasalanan. Napasunod niya yung dalawa. So si Satan kasi hindi niya kayang mag-create. Pero perversion, yun ang trabaho niya. Lahat ng creation ng Diyos, ipipervert niya. Okay.
The first life of your first union, you were joined in at birth by nature. A natural act, a natural human being associated man and woman together, associated together in sexual affair, which brought your first life here. And that's associated with sin and death. So yung una nating buhay, isinilang tayo sa pamamagitan ng nanay at tatay natin. Unlike doon sa panahon ni Adan, hindi siya dumaan sa tiyan. Hindi siya dumaan ang magulang niya ay dumaan sa sex. So si Adan ay spoken word. At nasundan ito, sabi nga ng Bible, yung unang Adan, dahil nahulog sa kasalanan, siya yung nagdala sa lahat ng tao sa kamatayan. But itong pangalawang Adan, sabi ni Pablo, ito naman ang magdadala sa tao sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi po ng John 3:16, ang sasampalataya lang sa anak ang merong buhay. Amen. There is your two books. One of them is the Lamb's Book of Life. Your name on there is predestinated on there. So yung pangalawang aklat, ang Lamb's Book of Life, kanina, Book of Life, itong Lamb's Book of Life, ang iyong anyang pangalan ay naroon, predestinado, doon sa aklat. At it can't go. Hindi ito mawawala doon. So, ibig sabihin, once na ang Kristiyano, ang kanyang pangalan na nandoon sa Lamb's Book of Life, noon pa yun. At hindi yun doon matatanggal. Unlike doon sa Book of Life, lahat ng tao nandoon, maliban doon sa reprobate, ay maaalis po ang pangalan doon. Lalo na yung Kristiyano. Dahil doon inililipat ang kanyang pangalan kapag predestinado. Okay. Bakit hindi ito mawawala? Because you can no more take that away than nothing. Because it was foreordained to be on there. So nakatalaga yun doon. Yung pangalan ng isang ligtas, nakatalaga siya talaga doon sa aklat na yun. Okay, doon siya predestinado. Okay. But, the regular book of life, you can take that off at any time. So, anytime, pwedeng mawala yun doon. See, if you don't repent, it's off anyhow. Because you are going to stand in the judgment. Nakita niyo ba? Ang mga unbeliever, yung nakasulat lang sa Book of Life, ang sabi rito, you are going to stand in the judgment. The bride don't even stand in the judgment. Hindi siya doon. Kaya nga, kasi ang tatayo lang sa judgment, yung sa second resurrection. Kasi lahat ng Kristiyano, lahat ito puro sa first resurrection ito. But doon sa after the 1,000 years na sinasabi, pangalawang resurrection na po yun. At doon na maghahatol ang Diyos. Okay. Just like last night, speaking, when you get the book, you are going to see maybe a little confusion there of what I said, the two books of life. It's the same book, but one of them is your natural birth. The other one is your spiritual birth. So meron tayong dalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan natin, yan yung laging kasalanan ng hinahanap. Flesh, itong flesh natin. Na ito'y pinanganak dahil sa sex ng magulang natin. Okay. The other one is your spiritual birth. Ito na yung pagiging born again.
na hindi mo na kailangang pumasok sa tiyan ng nanay mo para ipanganak. Spiritual na kapanganakan to. One leads out to the other one, just like a stalk wheat. Whenever you talk of me as a living person, but there's a part of me, here is that person that must perish already. Okay. So, meron dito sa ating katawan, dahil napag-aralan na natin ito, na tatlo ito, di ba? Merong body, spirit, and soul. But sabi niya, there is a part of me here, is that person that must perish, the flesh. Okay, kahit na wala ka pa sa impyerno, dito sa lupa, kasi flesh lang ito. Dadaan ito minsan sa nasusugatan ka, minsan nababanlian ka ng mainit na tubig, okay, minsan ay kung ano-anong sakit ang dumadapo. So itong flesh, sabi ng propeta, there's a part of me here that must perish. That's the book that the name comes of. But the eternal one, inside. Kasi ang eternal dito, yung nasa loob. The predestinated one, the elected one, the name never can come from there because it was always on it. It can never be taken off. Hindi ito mawawala. Ang buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi ito katulad ng laman, sabi ng propeta, magdudusa. Yung loob natin, hindi po yan dadaan sa dusa. You'll notice, okay. Like in the book here, and the spot there we was talking about, the two books being one, the book of life. The first book of life coming up was when you were born. Yun sa book of life. Doon po tayo nakasulat sa book of life nung tayo ay isilang. That was your natural birth. But then one time, way back down in there was a little grain of life, as I explained to some of the young sisters at the house this afternoon. There's a little grain of life. Iyan po yung seed. There, which you'd wonder, where did it come from? Saan galing yun? Maliit na bini na yun. Okay. What this strange thing? Ito po ang, tingnan niyo po ito para hindi tayo nag-aalala sa ating mga nais iligtas. I was saying this, taking for myself like you was going to say. William Branham, well, 40 years ago, the William Branham, this and the same one tonight. And somebody back there would say, he was a rank rascal. So yung dating William Branham nung una, malikot din, pilyo. Because, bakit siya pilyo noong bata pa siya? Sapagkat sabi niya, because I was born of Charles and Ella Branham. So bakit siya mapilyo rin? Magulo rin pala si Brother Branham bata. Ang dahilan na niya kaya ako ganon, kasi anak ako ni Ella at ni Charles Branham. Okay, sabi niya, and their nature, I was a sinner. So, namana niya ito sa magulang niya. So, lahat ng tao, pag isinilang ng magulang, may minana na itong kasalanan. Okay. I came to the world a liar, and all the habits of the world laid right in me. So, talagang ang tao marumi. But down in there too, was another nature present. Predestinated was in there by God. In this same body. Yung isa,
may kamatayan, this flesh, temporal. But doon sa loob, meron doong isang nature, another nature, na predestinado ng Diyos. So dito sa katawang ito, merong isang predestinado, meron namang temporal na nagdadaan sa dusa, sa lupa. So, in the same body, two natures in there. Bakit two natures? Yung flesh mo, may nature yan. Pero may nature din yung spiritual mo. Meron ding nature yan na taliwas doon sa nature ng flesh. So kaya, kung itong inward man natin ay masusupil niya ang laman, kung ano ang ugali o nature ng theophany, gagaya ang laman. Tulad ni Brother Branham, tulad ng mga Kristiyano na sumusunod. Kaya sila sumusunod kasi yung theophany nila, nasupil nila ang laman nila. So, ibig sabihin, hanggat hindi nasusupil ng theophany ang laman, magiging dalawa ang nature niya. So, ibig sabihin, nagiging isa ang nature kapag nasupil na ang laman. Amen? Sabi rito, well, I only catered to one. As it growed, I go as a baby. The first thing, I become a liar, become everything else that I'm a sinner. Because I raised up that way. But down in there was a little speck of life all the time. Okay, ito. What was it? Sabi ng propeta. There was another William Branham. Aling yung another, yung nasa loob niya. William Branham yung laban, yung sa panlabas na. William Branham din yung nasa loob. A little spot of eternal life down there from the genes of God. The Word of God that was placed in there. Each one of you can think of similar things. It was working. Then I look up to the trees and I think, leaf, I seen you fall off last year. And what are you back there again? Where do you come from? Where do you come from? What brought you here? So, inalin tulad ng propeta ang buhay sa puno. Ang puno, tingnan nyo, lalo na sa mga lugar na may yelo. Pag panahon ng yelo, yung mga niyan, ay parang napufrost. Parang nawawala yung buhay. But, buhay pa rin. Maglalaglagan yung mga daon, pero magbabalikan din. So, the same. Sa atin, mamamatay itong flesh man natin, pero buhay tayo. Amen. But yet all at once, I look up and I said, ito na. Ano sabi niya? I'm not the son of Charles and Ella Branham. So, ang ibig sabihin, kung i-elaborate pa natin to, ang tunay nating kamag-anak dito, Kristiyano. Hindi yung mga, kung sila ay hindi mabuborn again, hindi mo yan kamag-anak. O yan, sabi nyo. But yet all at once I look up and I said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling like my little eagle. I'm not a chicken. There's something up yonder somewhere, oh great Jehovah. Whoever you are, open it up. I want to come home. There's something in me calling. Ngayon, sino ang kamag-anak natin? Kung hindi sila predestinado, ginamit lang sila para tayo ipanganak. Pero sabi ng propeta, hindi ko nanay, hindi ko tatay si Charles Branham, hindi ko nanay si Ella Branham.
So, sino ang nanay at tatay niya? Si Lord. So, nakita niyo ba, sa spiritual, pagdating na sa spiritual, kung hindi rin lang sila may bini, hindi natin sila kamag-anak. Sapagkat ang tunay nating kamag-anak, ito. Kaya nga naalala niyo si Jesus Christ. Dumating yung nanay niya. Hinahanap si Lord at yung kanyang mga kapatid. Pumasok yung alagad. Lord, nandyan ang nanay mo. Hinahanap ka ng mga kapatid mo. Anong sabi ni Lord? Sino ang nanay ko? Sino ang kapatid ko? Itinuro niya yung mga alagad niya. Ito, ang mga kapatid ko at nanay ko. So, diyan natin makikita na pagdating sa spiritual, iba ang kalagayan. Sa natural, sa yung birth natin sa lupa, natural birth, kamag-anak natin sila. At kaya nga dito, bakit natin sila minamahal? Kasi meron tayong 5 senses. Amen? Pero sa judgment, hindi mo yun mararamdaman. Wala pong 5 senses doon. Kaya kahit sino yan, kahit iyan ay kapatid mo sa lupa, bilang isang matuwid na judge, i-judge mo siya kung ano ang ginawa niya. Hindi kasi ang judgment ng Diyos ay katulad sa lupa, palakasan. Iba doon. Amen. Akala siguro doon ng iba, ay anak ko ito, pamangkin ko ito. Iba doon. Walang 5 senses doon. Amen. Okay. At sabi niya, merong tumatawag sa akin. Nakita nyo? Bagamat si Brother Branham nasa katawan, pero doon sa loob niya, may nararamdaman siyang tawag. Yung kanyang flesh, hindi niya maramdaman yon. Natawag na yon. So, sabi niya, there's something calling, like my little eagle. At doon naramdaman niya, hindi pala ako manok. Okay? Agila ako. At ang manok, nandoon lang sa lupa. Ang agila, nandoon sa kataas-taasan. There's something up yonder, somewhere. O great Jehovah, whoever you are, open it up. I want to come home. So, ang isang Kristiyano, alam niya hindi ito yung tirahan niya. At sabi ni Brother Branham, gusto ko nang umuwi. Ay may bahay naman siya. Yung bahay yun ng fleshman niya. Natural birth. But sabi niya, meron akong gustong uwian na. Gusto ko nang umuwi. Kaya nga, napaaga ang kamatayan ni Brother Branham. 56 lang ang edad. Di ba? Ilan ang lamang ko na sa kanya? 74 na ako. Siya 56 kinuha ni Lord. Kasi, siguro, ang gusto ni Brother Branham, sabi niya, I want to come home. There's something in me calling. So, ramdam ni Brother Branham at alam niya nga kung kailan siya mamamatay. At alam niya yung kamatayan niya. Kasi propeta. Ngayon, sino nanay natin, sino tatay natin? Sabi ni propeta, I'm not the son of Charles and Ella Branham. Kaya Brother Felix, kung si mama mo ay walang binhi, hindi mo siya nanay doon. Notice, promise all of His words. Absolutely is true. Ano raw yung salita ng Diyos? Absolute, tiyak, at totoo. He proved them. He proved because He proved that He was the true Word. So pinatunayan niya ito na siya ang tunay na salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out the mouth of God.
By His word only. Not just one word misplaced. So, hindi po pwedeng bawasan ang word. Hindi rin pwedeng dagdagan. No one, one word killed the human race. Yung baka. Doon bumagsak ang mundo. Sa isang word. In the Bible, in Revelation 22, one word will still kill the whole thing. His name will be taken from the book of life. Whosoever shall add one word or take one word. Not one word. Oh, no, I mean not two words. Just one word. Not one sentence. One word lang. Bawas man o dagdag. Parusa. Kaya sabi niya, "O people, do you understand?" So kaya ito po ang masaklap sa hindi matanggap siguro ng marami na si Brother Branham ang mouthpiece sa ating panahon. May mga hindi naniniwala. So, ang ibig sabihin, ang pure word nasa propeta. Kaya kung ano ang mensahe niya, yun na yun. Ay bakit ang daming ayaw maniwala doon sa third coming? Nandito naman. See, ang sabi niya ito, isang word lang, hindi sentence. Sabi niya, just one word, not one sentence, one word. Inulit niya, one word. Pwede kang mapahamak. At doon sa Eden, one word lang. Bumagsak ang mundo. In Him, because it is a part of Him. It is part of Him. Now, the bride is part of Him. Sino daw ang part ni Lord? Yung bride. Bahagi ng Diyos ang bride. Now we notice that God begins to make Him a bride for Christ. So the bride must be identified with Him and she is part of Him. Ano raw ang bride? Ulit? She is part of Him. Kaya paano mawawala ang bride? Kung ikaw pala, kumbaga sa isang katawan, alangan naman tapyasin kung ikaw ang kamay ni Lord. Alangan kung walang kamay. So, kung ikaw ay bahagi, kasi bahagi paano tatanggalin ni Lord? Lalo na, sabi ng propeta, predestinated. Okay, sabi niya, the word for that day, the bride becomes part of that word. For it's Christ. Sino yung word? It's Christ. At sabi niya, the bride becomes part of that word. And He is the word. Now you believe that? We have to be in Christ. In Christ, we have to be of Christ. In Christ, part of Christ. So, paano mawawala ang isang predestinado? Kaya nga ang isang predestinado, wala pong kaba. Hindi nag-aalala. Hindi katulad nung nakausap ko ng taga-Bayangbang. Talagang sinabi sa akin, Pastor Rudy, hindi ko alam kung ligtas ako. Siguro alam niyang hindi siya bride. But ang bride, sabi rito, the bride becomes part of that word. For it's Christ. Si Christ ang word. Bahagi ang bride ng word. Paano mawawala? Kaya sabi niya, in Christ, we have to be of Christ. In Christ, part of Christ. Bahagi ni Kristo. What is a woman? Ano ang babae? When she takes a man or a man takes a woman, that woman has to be part of him. Ayun. So, babae, ano anyang babae? Kapag ang lalaki kumuha ng babae o nag-asawa ng babae, nagiging bahagi na siya
Kaya nga, hindi na sila dalawa. Isa na lang. They are no longer two. They are one. And when God in Christ became one, they were one. Oh. So ikaw pala at ang Diyos, iisa. Si Kristo. Kapag bahagi ka na ni Kristo, ano pa ang pagkakaiba mo? Ibahagi ka na. Ha? Because God was the Word, and the Word was made flesh. The flesh and the Word became one. And when the church becomes Christ's bride, she and the Gospels are the same. So, ibig sabihin, parang tayo rin ang Word ngayon. Amen. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath proposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. Ay, alam natin ang ibig sabihin, yung mga nandoon na at yung mga nasa lupa pang predestinado, ay sabi niya, parang katulad po nito. Itong Sunset Mountain. Iyan po ay 1963. Anong taong kasi nilang, brother? 58. 78. 63 ito. Pero nandoon ka. Ayan po. Di ba parang misteryo, no? Pero lahat, sabi ng lahat ng mga predestinado nandyan. So kahit na 78 ka isinilang, nandoon ka na. Okay, sabi rito. Kaya sabi niya, that in the fullness, that in the full dispensation of the fullness of times, He might gather together in one. All things in Christ. Dito, ginather niya lahat. So, wala dyan. At kung meron pang bini na predestinado na hindi pa ipinapanganak at ipinanganak, nandyan din siya. Nahuli lang siyang bumaba. Okay, sabi niya, both which are in heaven and which are on earth. Ayan. Ako nasa lupa na ako noon. Kasi 50 ako. 63 ito. So, si Brother Fernando naman, wala pa. Kaya nandun pa siya sa pinagmulan. Pero yun daw, tagaroon na hindi pa bumababa at yung mga nasa lupa na, ginather ito ng Panginoon, sabi niya. All things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Oh. Matindi ito. Counsel of His own will. So, yung paglikha ng Diyos, kung mapapansin niyo po doon sa Genesis 1:26, let us make man in our own image. Now, alam natin na wala namang ibang eternal. Si Lord lang. At sabi ng propeta, si Lord ay meron siya kasing creation na eternal, meron siyang creation na temporal. But yung creation niyang eternal, galing yun sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, siya mismo yun. Yung mga eternal na creation niya doon sa 6th dimension, siya rin yun. Kaya nung magsalita si Lord na, let us make man, ang kausap niya, yung mga creation niya na siya rin yun.
Kasi, mahirap ba kay Lord ibahagiin ang katawan niya? Di ba? Katulad ngayon, yung katawan ni Lord nandiyan sa iyo. Lahat tayo may bahagi ng katawan niya. So, pwede niya itong gawing milyones na katawan niya. So, yung kausap doon ng Panginoon mismo, yung create niya doon na eternal. Okay, sabi niya, at ang mabigat dito, sabi niya, after the counsel of His own will. So, wala siyang ibang sinanggunian, yung sarili niya rin mismo. Hallelujah. Sino ang sasanggunian ng Diyos? Kasi counsel ito. After the counsel of His own will. So, ang wala siyang ibang sinanggunian, sarili niya. Kasi wala namang ibang mas mataas. Kasi tayo, pag tayo ay humihingi ng counseling, yung nakakaintindi sa atin. Yung meron siyang kaalaman na hindi mo alam. Doon tayo magpapakounsel. Si Lord, kanino siya magpapakounsel? Kailangan may mas mataas sa kanya. O sino? Siya yung pinakamataas. So, ang kinounsel niya, sarili niya. Ngayon, kung hindi mo ito maintindihan, nagpa-counsel pala si Lord. Kay Father. Diba? Mabigat ito. Who worketh all things after the counsel of His own will. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him, Satan, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. So, meron talagang, sabi niya ito, and all that dwell upon the earth, lahat daw, shall worship Satan. Pero sino yun? Whose names are not written in the Lamb's book of life. So, malinaw na ito, na lahat ng tao sa lupa, maliban doon sa nakasulat ng pangalan sa Lamb's book, talagang sasambahin si Satanas. Hindi pa nga dumarating sa napanood namin ni Jackie sa Brazil. Grabing blasphemy na palabas. Parada. Buksan nyo sa YouTube. Parada sa Brazil. Si Satanas ang bida, ang laki ng estatwa ni Satanas. Yung Jesus Christ doon, hinahambalos ni Satanas. Kawawa. Talagang pinakita nila na si Satanas ang bida sa Brazil. Hindi pa nga dumarating siya sa judgment Okay, wala pa tayo doon sa one world religion. Pero sinasamba na si Satanas. At napakaraming sumasamba ngayon kay Satanas. Okay. At may mga taong hindi nila alam na si Satanas na ang Diyos nila. Bakit, Pastor? Kasi once na inadapt mo yung aral na Trinity, yari ka na. Hindi mo alam, si Satanas na may-ari sa iyo. Kasi aral ng Katoliko yan. Trinity. Ang daming nag-a-adapt sa Trinity. Hello? So kaya, sa ngayon hindi alam ng maraming tao, si Satanas na ang kanilang Diyos. Okay. But that life could not and would not be shared in any other way than through the way of God manifest in the flesh. This was a part of His eternal and predestinated purpose. This plan was to be to the praise of the glory of His grace. It was the plan of redemption. It was the plan of salvation. So, mapalad tayo dahil itong pagkakatawag sa atin, plenano ito ni Lord.
ah, sa aking pakiramdam. Kasi, di ba, may amnesia tayo dati. Ngayon, unti-unti ko nang naalala na talagang hindi ako taga rito. Amen? Plinano pala talaga ito ni Lord na may araw, bababa tayo. Hindi nga lang pare-pareho ang baba natin. May mga nauna ako sa inyo. 1950. Pero ito'y plano ni Lord. At nakita rin natin kanina, ginader tayo dito sa ulap. 1963. Last. Revelation 21:7. Tayo ito, that overcometh shall inherit all things. Ano sabi niya? Siya na magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. And I will be his God, and he shall be my son. 8, ito na. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Okay, sino po yung mga pupunta sa apoy? Lahat daw ng mga duwag. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, matapang ka ba? Kung matapang ka, i-share mo nga ang word. Pag hindi mo may share ang word, saksakan ka ng duwag. Ikaw ito. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, hindi po dito pwede sa Kristyanismo ang duwag. Ang duwag sa impyerno po yan. Kasi kinahihiya mo si Lord. Hello? Parang pakaliit lang na nito. Pero, mabigat po itong sinabi ni Lord. Si Lord may sabi nito, lahat ng mga duwag. Ngayon, sina Pedro, mga duwag dati yun. Pero nung nabaptize sila ng Holy Ghost, tumapang sila. Kasi sa kaharian ng Diyos, hindi po pwedeng pumasok doon ang mga duwag. Nakita nyo sa panahon ni Gideon, 32,000. Sabi ng Diyos, Gideon, sabihin mo sa mga tao, lahat ng duwag, takot, umuwi na. 22,000 nag-uwian. Hello? So, ilan ang natira? 10,000. Sabi ni Lord, testingin doon sa ilog. Ang umiinom na katulad ng aso, alisin. Pagdating sa ilog, parang mga asong lumalaklak doon sa tubig. 700. Ilan natira? 300. Ganyan si Lord, hindi paramihan ito. Ang kinukuha lang kasi ni Lord yung lalaban. Yung duwag, pinalalayas na ni Lord yan. Kasi hindi pwede sa kaharian ng Diyos ang duwag. Ito, maliwanag to. Ngunit ang mga duwag, ang mga hindi mananampalataya, ang mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, at mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ay sa apoy isusugba. Amen? Kaya agi ito.
O kaya bukas, para hindi tayo maakusahan ni Lord ng duwag, ayun, mangangaral tayo. Hello? Bakit ako matatakot? Sila ang may kailangan ng salvation. Amen. Hindi naman tayo may kailangan eh. So tumutulong tayo na dapat silang magpasalamat sa ginagawa natin. Amen. So, kaya umpisan mo na magpakatapang. Hello?